Morning guys, magluto tayo ngayon ng food ni Kuda. So guys, para alam nyo kung sino si Kuda. Kuda, come here. Pakita ko sa inyo kung sino si Kuda. Good morning. Good morning. Yan si Kuda guys. Si good morning Kuda. Good morning. Hi. Hello. Good morning daw Kuda. Sabi nila, asa man ka? Ayun, I love you daw guys. Pag ganyan siya, I love you mama. Ganyan. Mama tawag niya sa akin, charing. So, busog ng bata. Kumain na yan siya ng manok. So, Kuda, mag-hi ka muna. Hi, asa man ka? Saan punta? Uy. So guys, dito kami ngayon sa alam niyo na guys, dito kami sa lugar sa Makinlawast. So si Kuda, palakad-lakad lang siya, parang gusto nang magpupo yan. So Kuda, magluto muna tayo ng pagkain mo. So, pinakita ko lang sa inyo guys kung sino si Kuda. So, ngayon guys, maglagay tayo ng oil. Ayan. Dry yung niya. So, kunting oil lang naman. Pagkatapos, ito, ilagay natin tong manok. Ayan. So, hihintayin natin siyang umiinit ang ating apoy. So, guys, gamit kasi namin itong electric na lutuan. Parang hindi ko siya bet masyado kasi like yung magluto, dati nagluto ako guys, tapos may oil, bigla siyang parang umapoy. Sus, Diyos ko dahil nakakatakot, hindi mo makontrol, tapos hindi mo alam. Naku, nakakatakot talaga, promise. So ngayon, unahin ko muna yung manok. Ayan. So ilagay na natin yung manok. Ang paborito kasi ni Kuda guys, so cut na yung tissue, syempre huwag natin ang tissue. Oops pa rin. Oops, ay, sorry. So guys, ang gusto kasi ni Kuda, so ito ilagay natin sa hugasan para ma-rinse natin. Gusto ni Kuda yung manok. So ayaw ko naman siya bigyan na lagi ng manok, yung parang puro na lang meat. Ngayon pinakain ko siya ng manok galing sa air fryer. So ngayon ito naman lulutuin ko to para bukas mag-ready lang. Pero medyo may mahina yung yes, lakasan natin yung apoy natin. Nilakasan ko naman, bakit ang tagal niya? O, diba? Tagal niyang uminit. Iba din tong guys. So ngayon, ito, yung manok, konting lang siya. Konting, ang gagawin ko dito is, parang konting, gagawin natin, brown. So ngayon, yung niya, yung rice niya, hugasan natin. Kasi marami yung rice. Hindi naman natin pakainin. Hindi na, kahit aso sila guys, huwag nyo pakainin ng marami. Kailangan always malinis. Kasi yung aso guys, parang tao din yan guys. So, yun, hugasan natin siya. Tapos yung tubig niya guys, yung galing pa sa purifier, yung namin. Tubig na, wala pa kaming wala pa kaming machine. Oops, no. Matalsik na. Wala pa kaming machine. So, ang gamit nga namin guys, yung tubig na yon. Ito. Pati pagluto namin, gamit yan. Hinaan natin. Matalsik eh. Oh, lala. Sabi ko na nga, matalsik. Lala. Yan. Pinahinaan ko lang siya guys, kasi mahirap pag tumatalsik. Yun. So guys, yung manicure ko guys, need ko mag-change. Kasi bukas off day ko, so mayroon akong time. Ayan. Oops! My gosh. Tumatalsik! Ow! Yan ang ayaw ko guys sa mantika. Kasi tumatalsik. Tumatalsik sa mukha. Ayan. Yun o. Talsik. Sabi ko na nga, talsik pa rin. So ngayon guys, pinhainaan ko muna siyang apoy. Ilagay na natin to. Ito kalabasa to guys. Kalabasa. Yan. Isahin na natin siya dyan. So pinhainaan ko yung apoy para hindi siya sasabog. Yun. Tapos ilagay na rin natin yung rice. Yun. Oh lala. Nakita nyo yung smoke? Oh lala.
Akala mo may sunog ah. Talsik-talsik pa more. Takpan natin. Tumatalsik. Okay, open ulit. O, tingnan nyo yung apoy guys. So, yun. Hindi ako masyado sa left hand. So, mas komportable ako dito sa right hand. Yun guys. Ayan. O, diba? Tapos, palakasan natin siya. Lagyan natin ng konting soap kasi ayaw din naman ni Kuda yung walang soap. Gusto niyang may lasa. Wise din yung aso namin guys. So, gusto niya may lasa yung pagkain niya. Ganon. So, ngayon, ayan. Okay. So, or lang. Pinalakasan ko na siya ulit. Ayan, yung apoy natin. Red na red ang apoy. Oh, sana all red. Red na red. Oh, parang Pasko. Red na red. I mean, para Pasko. Chinese New Year yung red eh. Ayan. Pagkatapos, lagyan natin siya ng water. Sinsya na kayo guys ha. Nakikita nyo yung ano ko. Gold. Sinuot ko lang talaga siya guys kasi nakatago lang eh. Saka hindi naman ako lumalabas na nag-gold kasi nakakatakot. Kasi pure gold kasi yun. Mahirap pag na ano na dito. Kahit sabihin mo man siya na ano. Ayan. So lagyan natin siya ng water. Mayroon tayong water dito. Hinaan ko muna. Baka sasabog na naman. Ooh! So ngayon, mayroon pa siyang konti. Yun. Ganito magluto ako para kay Kuda guys. Tapos tubig. Yun. O, usok pa more. Hala, usok-usok lang. Konti lang muna. So, ngayon, palambutin natin yung manok. Parang konti lang yung rice, no? Dadami yan mamaya. So, ngayon, takpan natin siya. Yan. Ito yung pagkain ng aso namin, guys. Ganun yan, guys. Kaghapon, ang kinain niya, beef. Di ba? Social yung aso namin. Ayaw niya yung mga dilata. O, kakain siya ng dilata. Titikman niya yan. Pagkatapos tikim, ayaw na niya. So, kailangan mo siyang iba-ibahin yung pagkain niya. Like ngayon, kailangan kasi guys na mayroon siyang makain na rice. Mas komportable kasi akong may rice guys kasi yung timbang niya, mafe-feel ko yung bigat ng aso pag kumakain siya ng rice. Pag puro naman meat, parang kulang pa rin yung timbang niya eh. So ngayon, mas bet ko talaga yung rice na makakain siya ng rice. So, dagdagan natin siya ng water. Na mayroon pa dito guys. Tanggalin natin to siya kasi sayang yung rice. Nagpaalam din ako sa babae, yung amo ko. Sabi ko isuot ko yung gold ko. Sabi naman niya okay. Ito nga lang yung sinuot ko, hindi ko sinuot mo na yung necklace. Baka mamaya isuot ko lang. Pag hindi ako mag-off di bukas. Diyan lang ako sa McDonald's, pwede lang diyan sa unahan, no? Wala kasing Jollibee dito. Or baka gusto kong puntang Jollibee doon sa may Binis. May Jollibee doon. Sa loob ng Binis din meron. Sa loob mismo. Doon ako kakain sa Jollibee lang. Tapos babalik. Pwede rin. Or maraming mga restaurant dyan eh. Bago ka makarating ng Binis, galing dito sa McKinley West. Bababa ka doon. Tapos marami ng mga doon. Marami ng mga restaurant. So, syempre, magdala ka ng mga 1,000 para hindi ka naman mahiya kung magkano yung pagkain nila, di ba? Kung Jollibee lang, ayan, mayroon silang 95, isang manok lang. Ayun, free na yun siya with drinks na siya, guys. So, yun na lang ang kakainin kung gustong magtipid. Ako kasi, guys, hindi naman sa magtipid ako. Ang gusto ko talaga, yung kakain talaga ako, as in kakain. Yun talaga yung goal ko. Food trip. Yun talaga yung style ko. Yan. Diyan lang ako happy sa kain ng kain. Yung gusto kong kainin. Doon. Pupunta ako sa market. Bibili ng mga masarap na food. Yung mga gusto mo ng kakanin. Pwede rin. Nung Sunday, bumili ako ng baboy. Alam mo yung yung sapat. Yung parang chicharon. Yun. Bumili ako noon. Tapos, pag naburing naman ako sa pamigay ko na lang siya. Pag ayaw kong kainin, yun, pamigay ko na lang yan.
Ay, titikim lang. Parang si Kuda, titikim lang kunti, tapos ibigay agad. Ibigay na. Ganun lang guys. So ngayon guys, takpan muna natin siya. Hintayin natin siyang malambot yung manok. Ayan. Malakas na rin naman. So, hintayin lang natin siyang mag-soft. Pero lalagyan ko pa siya ng tubig. Dagdagan ko siya ng tubig. So ngayon, takpan muna natin siya. Habang hinihintay natin yung ano natin. So guys, gitchi ko na yung food ni Koda. Ayan, pwede na siya guys. At ayun guys, gumawa siya ng dirty oh. Hala, talsik ng talsik yung pagkain niya eh. Tinakpan ko kasi guys, nakalimutan ko na nasahay, ano pala siya, nasahay yung apoy. Kaya ayun tuloy, nagtaka ako, sabi ko ano yun? Parang yung takip na akyat-akyat. Kaya pala, yung pagkain ni Kuda. So nakalimutan ko siyang i-off. So guys, tapos na yung food ni Kuda. Thank you for watching. Mayroon lang itong guys, pumpkin to guys, kalabasa. Tapos yung manok, ayan. Ayan, okay na siya yung manok. Kaya na yan. Kasi tatakpan ko lang siya dito na hindi ko siya tatanggalin sa niya, nilutuan niya. Kasi yung init ng init ng lutuan niya, talagang matagal siya na guys. Matagal siyang maging malamig. Yun. Pag nakikita mo yung ganyang apoy, ayan, it means nag-work pa siya, mainit pa siya. Kaya, hayaan ko lang siyang ganito. Okay guys, thank you for watching. Luto na yung porridge ni Koda. Ito yung tinatawag na porridge for the dog. Sorry. Pagkain ni Koda, super yummy. So, ganito lang guys, magluto ng pagkain ng aso. It depends lang sa gusto ng aso ninyo guys na minsan kasi yung may mga aso na sobrang sensitive na parang gusto nila yung nasa dilata lang, di ba? Ayaw nila ng rice kasi nagtatae sila or something. Ayun, pakinggan nyo lang yung katawan ng aso kung anong gusto nilang kainin. Yun ang gagawin nyo. Sa amin kasi, ito kasi sanay si Kuda dito. Sinasanay ko siya nung bata pa siya. Mga 9 years na siya dito eh. Almost 10 years. Galing Malaysia yan. Tapos dinala sa Brunei. Binili ni tatay sa kaibigan niya. Ayan, storyteller muna tayo dito guys. Telling pala. So ngayon, nag-migrate sila sa Pilipinas yung amo ko. Tsaka may edad na rin naman. Bawal naman yung sobrang may edad na doon sa Brunei. So nag-migrate sila dito. Nagpunta-punta na lang sila doon sa Brunei. Kasi nandun pa rin naman yung trabaho ni tatay. Kagapon, nag-flight siya puntang Brunei. Nandito naman si madam. Si sir lang nandun. So, ngayon, ayan. So, yun. Kung anong gusto ng kainin ng aso nyo, yun, go. Pag ayaw niya ng food na yun, wow. Kaya, ang dami kong mga pagkain ni, ayun, mayroon dong treats na para kay Kuda. Binili ni amo, tapos ayaw ni Kuda. So, ngayon, tinago ko siya. Kasi dadalhin ko na lang siya pag uwi ko. Kaysa naman ibigay ko dyan sa baba na mga mayaman din yung mga tao sa baba eh. Mga magdagdagdadala ng mga aso, yung mga nagtatrabaho lang din sa bahay na yun. So yun. So guys, thank you for watching. Luto na yung pagkain ni Koda. Pang bukas lang to guys. Bukas ng umaga kainin niya. Mamayang gabi mayroon siyang biscuit. Yun na lang anuhin ko. Kasi mabilis maburin yung baby namin eh. So guys, thank you for watching. Delicious, delicious porridge for the dog.